Bigay din kami dyan ng reload plus, 3 drops sa hapon. Si Royal Blue, producer siya ng Basco Batanes Slacker, Tacloban Finisher. Talagang matibay siya. Oo, kasi duguan, umuwi pa mga kalapatid. Tapos, clock pa, no? Oo. Yun bro, clock pa siya. Tapos, di rin nasa na makapasama pa sa top 10 overall ng BBC sa dami nating kalaban. Oo, may ilang libo pa lang naglaban-laban nung sa BBCM Last North. Bali, yung total pala ng bro nung first lap ng YBOB, 11,500 plus. Oo, ang dami nun. Yun nga bro, di rin natin inaasahan kasi miski kami ni Airpat, sabi namin parang parang hirap manalo dito. Pero yun nga, syempre pagdating naman sa Lord, nothing is impossible eh. Syempre naman. Basta pagpipray natin, tsaka syempre, gagalingan natin. Ito mga kalapatids. Tapos ito sir, ginawa mo ng breeder si David. Bali, ngayon, tinry natin siya na gawing breeder na. Ngayon, nakuha na natin siya sa South. Bali, ito ngayon yung ngayon na kayo nila. Ito, Grizzle din. Yan, abangan natin yung mga magiging anak ni David sa next na race. Paano kayo mag-prepare ng mga ibon nyo kapag malapit na yung karera? Bali, ayun, una, syempre, ginagawa namin 2 months before the training. Diyan na tayo nag-start magsimula magpalakas ng ibon. Bali kami dito sa loop, nagpo-first fly din kami. Una, unti-unti. Una namin first fly at least 20 minutes, 30 minutes, hanggang umabot ng 1 hour. Dapat at least mga almost a month, napapalipad na sila ng 1 hour sa loop. Umaga, tsaka hapon. Para at least dyan natin masasabi na ready na sila pagdating ng training. Ngayon sa training naman bro, kami dito ni Airpat, hanggat maaari sa training, niloloadan namin lahat. Hanggat maaari. Pero syempre, nandiyan pa din yung pagtingin natin sa weather. Nagpo-forecast tayo. Alam naman nating di ganun talaga asing maganda panahon. Hindi na namin sila talaga niloload. Pero kung alam naman namin kaya, kasi kung yung club naman natin sinasalian, ano din naman yan kung ibibitaw nila o hindi. So, alam naman natin, pagka di talaga kaya, hindi naman nila ibibitaw yan o ibababa nila. So, maganda rin yun para at least mas talagang maging matibay ibon natin, training pa lang. Tsaka at least lahat, malaman nila yung daan, makabisado nila, tsaka maging malakas sila para ma-prepare sila pagdating ng derby. Bukod sa training, nagsiself-toss din kami bro. Kumbaga kung ano yung free time namin ni Airpat, nagbabato kami, at least ginagawa namin muna kasi una malayo, tapos malapit. Yan ang ginagawa namin, at least twice a week. Kung di kayang i-training sa club, walang kaming training yung makita, kami magbabato kung kaya namin. Then sa derby, yun nga, dapat fully condition sila, maayos, observe din natin sila kung okay yung kalalagayan nila. Ngayon, pagka nakikita natin hindi maayos yung lalagyan natin nila, huwag na nating pilit. Kung alam natin hindi na maganda yung mga kondisyon, dapat 100% okay yung kondisyon nila. Diyan na din papasok yung maging observant sa pag-iibon. Sa derby naman yan bro, ang number 1 naman na binibigay namin, electrolytes. Pagka linggo, arrival, hindi nawawala yan. Tapos, nagbibigay din kami niyan bro ng victory, digestion. Pag ano na yan bro, pagdating nila. Tapos, bigay din kami dyan ng reload plus, 3 drops sa hapon. Para at least mas mabilis silang ma-recover. Tapos sa Monday bro, dyan na yung flashing. Pero hanggat maaari, natural lang kami bro, bawang. Bawang, apple cider. Ayan, yun lang binibigay namin. Hindi kami nagbibigay ng basta agad ng antibiotic. Hanggat maaari, hindi. Kung alam lang namin kailangan, doon lang kami magbibigay. Then, Tuesday, Monday pala, pahinga kami niyan. As in, wala silang lipad para at least ma-recover sila ng maayos. Sa Tuesday, yan, dyan na kami nagbibigay ng B12. Bigay na rin kami dyan ng digestion din, ng victory. Then, Wednesday, ganoon din. Bigay na rin kami dyan ng
Giliwang. Ayan, nagbibigay kami niyan bro, giliwang. Para at least mas maganda yung digestion pa rin nila. Tsaka ang giliwang kasi may kasamang ano yan eh. Yung calcium, tsaka yung magandang absorption sa kanila. Bibigay kami niyan. Then sa Friday, dyan naman pasok yung B-complex. Then, nagbibigay din tayo bro ng calcium. Para hanggat maaari, maganda yung sa buto nila, malakas. Then ayun bro, pagpatak ng Wednesday, tapos nauli kami niyan, tsaka ng Thursday. Kung wala sa club, kami yung magbibitaw. Una, Wednesday, tutos kami ng at least 80 to 100 kilometer. Then sunod yung Thursday, at least malapit na, at least 50 kilometer na lang. Yung kasi yung nakikita namin bro na ano eh, maganda sa ibon natin eh. Para at least mid-tos nila yung 80 to 100 kilometer. Then after nun, mas malapit. Para at least na-refresh yung mind ng ibon natin na malapit, di ba? Ngayon, nakakalain nila sa next na laban is malapit lang. Kumbaga, mas papagas sila ng lipad. Di katulad nung malayo-malayo, di ba? Ang asahan ng ibon natin, malayo pa rin. Kaya at least para at least nare-refresh lang yung mind ng ibon natin na kakaroon sila ng kumpiyansa, confidence na mas malapit yung nililipad nila. So, mas confident sila. Yun, maraming salamat, sir. Pero sir, tingin nyo, ano yung pinaka-importante sa pagkakalapati para manalo? Para sa akin, bro, ang pinaka-importante pa rin yung be observant. Sabi nga ni Idol Manuel Go, common sense. Kasi nga, kung makikita natin yung ibon na di maganda yung kondisyon, huwag na natin i-load. Kaya alam nating may sakit, huwag na natin i-load. Pahinga na lang natin, gamutin muna natin. So, ganun din yung sa pag-observe ng mga breeder, sa mga racer, kung nakikita natin hindi maganda yung kondisyon nila, o kaya may nararamdaman sila, huwag na natin ipilit. Ganun, lalo sa breeding, kung alam natin yung breeder hindi maganda yung kondisyon, naglulugod, huwag muna nating breed. Dapat 100% okay sila, maayos, namumulbos, hindi naglulugon, maganda yung droppings, tapos makikita mo sa ibon na talagang namamari sila. So, that's the time na i-breed na natin sila. Yun, maraming salamat, sir. Pero kayo pala dito, sir, sa loop nyo, ano yung mga hawak nyong bloodline? Bali, dito pala bro, ang hawak natin na bloodline. Yung unang-una, yung Vandenbroek from Eric Macalinaw. Eh, niya yung tinatawag niya yung line nila Super Blue. Bali, nakakuha din tayo sa kanya. Kami ni Airpat. Pinuntahan namin siya. Tapos, nakakuha natin sa kanya. Ito sila Royal Blue. Then yung kalay niya rin dito, yung lahi din nila Super Blue. Bali, ito si Royal Blue. Ito yung ngayon yung mga anak niya ngayon. Ayun yung mga producer natin ngayon. Yan, ito si Royal Blue. Ito mga kalapatid, si Royal Blue. Anong mga nai-produce na nito, sir? Si Royal Blue, producer siya ng Basco Batanes Slacker, Tacloban Finisher, tapos yung nag-produce din siya ng San Francisco Quezon, lap champion sa MPC, then 2 super set winner, then produce din siya ng producer. Yung mga anak niya, yun yung nagiging producer din. Ito naman, balilan yung anak ni Royal Blue na mga ginagamit namin ngayon sa brood. Ito, anak niya din to. Ito yung blue bar na cock. Yan ang magulang ni Andrew tsaka ni Simon Peter. It's anak na to ni Royal Blue, itong blue bar. May nakay sila ngayon. Producer na din. Tapos ngayon, yung pinaris natin kay David, anak din ni Royal Blue yun. Bro, bali yun, na-produce na ng 6 placer sa Rory Masbate. Smash race din. Yun yung pinaris natin na tingin natin pwede kay David. Nasubok natin malinyana dito sa loob. Yun yung pinaris natin ngayon sa kanya na ginamit natin ngayon sa Tapos eto, anak din to ni Royal Blue. Tumakalapatid. So, sila na pinakalat mo dito, si Royal Yes, Blue. Bro. Yung line nila. Kasi yun yung nakita namin na na talagang matibay tsaka dumudulo. Kasi ito yung anak nito na si Simon Peter, complete super set winner yun ng ARPCI last South 2023. Puro tawid yun yung Burias, Aroroy, Calbayog, puro tawid. Complete lucky siya, tapos 5th overall champion ng sector race.
Tapos second overall ng 5 laps sa QCRPA. Kunin ko siya, bro. Bali, ito, personal breed na natin to. For stock natin. Bali, pinagpares ko dito yung parehas galing kay Sir EM. Kasi siya rin yung nagsabi nun eh, na magandang yung anak nila maging breeder. Kasi yung lahi din yun ni Super Blue, tapos anak din ni Super Blue si Royal Blue. Kaya parang malabas, inbreed na to ng mga Super Blue. Bali, ito ang tatay bro ni Simon Peter tsaka ni Andrew. Si Simon Peter, siya nga yung super seat winner, complete locking sa ARPCI last out. Then si Andrew, fourth placer ng Pagudpod, last lap, final lap ng ARPCI last north. Ayan, So mga kalapatid, so tapos diniretso mo na siya na gawing breeder. Bro. Tapos, yung mga kapatid niya rin, ayun, yung kapares ngayon ni David, nag-produce na rin yun ng 6th placer ng Aurora Masbate sa ARPCI. Siya naman yung tinry natin ngayon kay David Pares na baka sakali maging successful yung pairing nila.